Gemini, 2026 is the year where your adaptability will shine. Sa unang bahagi ng taon, maraming pagbabago sa iyong trabaho o environment. Maaaring bagong boss, bagong sistema, bagong role. Dahil likas kang mabilis mag-adjust, ikaw ang isa sa mga unang makaka-cope up nito. Pero kailangan mong bantayan ang focus mo. Masyado kang maraming gustong gawin, kaya minsan wala kang natatapos. Sa kalagitnaan naman ng taon, may mga oportunidad sa komunikasyon, writing, marketing at teaching. Gamitin mo ang iyong natural charm at galing sa salita para mapansin. Sa huling bahagi ng taon naman, may mga posibilidad ng promosyon o pagbabago ng direksyon sa iyong karera. Ito ay maaaring offer sa ibang lugar o bagong business venture. Piliin mo ang daan na magbibigay sa iyo ng sense of purpose, hindi lang excitement. Pagdating naman sa iyong pinansyal, ang pera mo ngayong taon ay parang hangin. Mabilis dumating, pero mabilis din mawawala kung hindi mo kontrolado. Sa unang bahagi ng taon, bantayan ang impulse spending mo dahil ito sa iyong ugaling gusto mo ng laging may bago. Sa kalagitnaan naman ng taon, may tsansa kang kumita sa freelancing o side hustle. Pero kailangan mong ayusin ang management dahil maaaring dumami ang clients o projects mo. Sa huling bahagi ng taon naman, kung marunong kang mag-save at mag-invest, magbubunga ito. Pakatandaan na hindi mo kailangang alam lahat. Humingi ka rin ng payo sa mga experts kapag kailangan. Pagdating naman sa usaping pag-ibig, Gemini, alam mong likas kang curious at minsan ito ang nagiging dahilan ng misunderstanding sa inyong relasyon. Ngayong taong 2026, subukan mong bigyan ng oras ang pakikinig, hindi lang kwento. Ang partner mo ay gusto ng stability kaya kailangan niyang maramdaman na seryoso ka. Magandang panahon ito para mag-travel together o gumawa ng mga bagong activity na magpapalalim sa inyong connection. Para sa mga single Gemini naman, ikaw ang isa sa mga pinakamagnetic ngayong taon. May mga taong maaakit sa iyong witty at light-hearted mong personalidad. Pero kung gusto mo ng seryosong relasyon, hanapin mo yung taong kayang sumabay sa bilis ng isip mo at kayang maghandle ng totoo mong ugali. Sa kalagitnaan ng taon, may maaaring special connection na magsisimula bilang kaibigan. Sa huling bahagi ng taon, kung ito'y magpapatuloy, mai-evolve ito sa tunay na partnership. Sa usaping kalusugan naman, ang kalusugan mo ay madalas naaapektuhan ng stress at kakulangan ng tulog. Sa unang bahagi ng taon, siguraduhin mong may schedule ka para magpahinga. Sa kalagitnaan naman ng taon, dahil sa dami ng gawain, baka ma-overwork ka. Kung kaya kailangan mong bantayan ang iyong respiratory at nervous system, magandang mag-detox sa gadgets paminsan-minsan. Sa huling bahagi naman, kapag natutunan mong ibalanse ang iyong isipan at katawan, mas magiging maayos ang enerhiya mo. Gemini, ngayong taon you need to speak with purpose and move with clarity. Marami kang gustong gawin, pero hindi mo kailangang sabay-sabayin ito lahat. Piliin mo kung alin ang tunay na magbibigay ng halaga sa iyong buhay. Sa pag-ibig naman, huwag na huwag kang matatakot na maging totoo. Hindi mo kailangang mag-adjust para lang magustuhan ka. Sa iyong karera naman, tandaan na hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng ginagawa, kundi ang kalidad ng iyong natatapos. Learn to focus, and everything else will follow.